Ang kapangyarihan ng pagpupursige. Kapag lahat ay sumuko na, may isang kwento na tumatago sa mga siglo, parang isang sinaunang bulong na ayaw mamatay. Ito ang kwento ng mga taong patuloy na umuusad kahit tila ang buong mundo ay sumasalungat sa kanila. Isipin mong ikaw ay nasa isang walang hanggang disyerto, napapaligiran ng mga walang katapusang bunganga ng buhangin, kung saan ang bawat hakbang ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay nangangailangan ng pananampalataya. Pananampalataya sa isang bagay na hindi mo makikita, hindi mo mahahawakan, o hindi mo masusukat. Pananampalataya sa di makikita, sa di maaasahan, sa imposible. Ito ang lugar kung saan humihinto ang karamihan. Ito ang sandali kung saan ang isip ng tao gaano man kadakila, pero siya'y maaring maging krudo ay nagdududa. Ngunit mayroong isang bagay sa loob mo na hindi maaring patahimikin. Isang bulong na nagsasabi, ikaw ay nilikha para sa higit pa. Marahil ito ang ibig sabihin ni Napoleon Hill nang siya ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagpupursige. Hindi lang ito tungkol sa pagtuloy-tuloy. Ito ay tungkol sa pagtuloy-tuloy ng may layunin. Ang pagpupursige ay hindi isang simpleng salita. Dala nito ang bigat ng mga mahirap na desisyon at mga solong landas. Si Ayrton Senna, ang henyo sa mga pista, alam ito ng husto kaysa kanino paman. Humarap siya sa mga bagyo, literal na, sa gitna ng mga karera kung saan tila ang kalangitan ay bumabagsak sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Patuloy niyang pinili dahil nauunawaan niyang ang tagumpay ay hindi nauukol sa pinakamabilis, kundi sa pinakamatatag. At narito ang unang mahalagang aral. Ang pagpupursige ay hindi likas na talento. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon na inaasikaso sa bawat pagkakataon ng bago't bago. Sa tuwing ikaw ay tumatawid, kahit tila ang sansinukob ay sumasalungat, upang ikaw ay manatili sa lupa, iniingatan mo ang desisyong iyon. Iniimplante mo ang isang hindi nakikitang binhi na magbubunga lamang para sa mga taong may sapat na pasensya at tapang na maghintay. Ngunit bakit napakahirap magpursige? Dahil ang modernong mundo ay natutunan nating humanap ng mabilis na resulta at instant na kasiyahan. Nais nating tagumpay tulad ng pagpindot sa isang button sa isang app. Gayunpaman, hindi ganyan ipinatayo ang tunay na kadakilaan. Si J.K. Rowling, ang babae na nagpalabas ng mga henerasyon sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang kwento, nakaharap sa mga retsazo na maaring mag-crush sa sinuman. 20 publikador ang nagbigay ng hindi bago ang isa ay nagbigay ng oo at gayunman nagpatuloy siya. Bakit? Dahil alam niyang ang kanyang layunin ay mas malaki kaysa sa mga balakid. Naiintindihan niya na ang kabiguan ay hindi ka nilalarawan. Ito ay nagpapakita lamang ng lalim ng iyong commitment sa iyong pangarap. At dito pumapasok ang papel ng mindset. Ang mindset ay ang lupa kung saan tinatanim ang mga butil ng pagpupursige. Kung ang lupa ay mataba, puno ng positibong ideya at malinaw na pangarap, ang pagpupursige ay makakakuha ng daanan patungo sa ibabaw. Subalit kung ang lupa ay tuyong at nasira ng mga alalahanin at takot, lahat ng iyong enerhiya ay gagastusin sa pagnanais na mabuhay hindi lumago. Si Hesukristo, na ang mensahe ng pag-ibig at tatag ay sumagi sa libu-libong taon, ay nagsabi ng isang malalim na bagay, itayo ang iyong bahay sa bato. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa relihiyosong pananampalataya kundi sa matatag na pundasyon. Ang matatag na mindset ay ang bato. Kung wala ito, anumang laban sa iyo na hangin ay maaring sirain ang lahat ng itinatayo mo. Ngayon, isipin ang kalinawan. Ilang beses ka na bang nakaramdam na ikaw ay tumatakbo sa bilog ng walang direksyon? Ang kawalan ng direksyon ay isa sa pinakamalaking bitag sa ating paglalakbay. Ang pagpupursige ng walang kalinawan ay parang paglayag ng walang kompas. Maaari kang magpadulas ng iyong lahat, ngunit matatapos ka lamang na pagod at nawawala. Dumadating ang kalinawan kapag hinahayaan mong huminto, huminga at tumingin sa orasang abot. Ano ba talaga ang mahalaga para sa iyo? Anong pamana ang gusto mong maiwan? Maaring magmukhang abstrakto ang mga tanong na ito, ngunit ito ang ilaw na magdadala sa iyong mga hakbang. Kapag alam mo na ng tiyak kung ano ang gusto mo,
mas malinaw ang daan at ang pagpupursige ay nakukuha ng bagong kahulugan. Nagiging determinadong paglalakad patungo sa iyong tadhana, hindi blinding pakikipaglaban. Pero ang kalinawan lamang ay hindi sapat. Para sa pagpupursige, kailangan mo ng bisyon. Ang bisyon ay ang kakayahang tumingin sa higit pa sa kasalukuyan, mag-imahina ng kinabukasan kahit ito ay hindi pa umiiral. Si Steve Jobs ay may ganitong bisyon. Nakikita niya ang mga computer hindi bilang mga malamig at komplikadong makinarya, kundi bilang mga kasangkapan na maaaring baguhin ang mundo. At nagpatuloy siya kahit na ang lahat ay tumatawa sa kanyang mga ideya. Ang bisyon ay ang makina na nagpapatakbo sa pagpupursige sapagkat nagbibigay ito ng kahulugan sa sakit at sakripisyo. Walang bisyon, ang pagpupursige ay walang saysay. May bisyon, ito ay naging gasolina. Tapos dumadalo tayo sa layunin. Ang layunin ay ang dahilan kung bakit ikaw ay gumigising araw-araw kahit na sinusubukan ng mundo na ikaw ay sirain. Ito ang apoy na nananatili sa loob mo kahit na sa pinakamalamig na mga gabi. Si Mahatma Gandhi ay may malinaw na layunin, palayain ng milyon-milyong katao mula sa pang-aapi. At nagpatuloy siya kahit na nakaharap sa piitan, karahasan at kawalan ng paniniwala. Ang layunin ay ang bagay na nagpapabanal sa pagpupursige. Itinaas nito ang iyong mga pagsisikap mula sa simpleng aktong pagtanggi hanggang sa mga aktong pagbabago. Gayunpaman, ang layunin ng walang disiplina ay parang bangka ng walang padulas. Ang disiplina ang nagpapanatili sa pagpupursige sa galaw kahit na ang unang sigla ay naglaho na. Ang disiplina ay ang araw-araw na pagsasanay na gawin ang dapat gawin kahit na wala aklat apoy o instant na gantimpala. Ito ang kalamnan na nagpapatatag sa iyong determinasyon. At ang aksyon, ang aksyon ay ang pinakataas na punto ng lahat. Ang pagpupursige ng walang aksyon ay isang hindi natapos na pangarap. Ang aksyon ay ang sandaling inilalagay mo ang hayong mga paa sa lupa at nagsisimulang maglakad. Kahit na ang daan ay puno ng mga tinik, ngunit ang pagpupursige ay kailangan din ng isang bagay na madalas nating iniinda-indahan, ang pasasalamat. Pasasalamat sa proseso, sa natutunan na mga aral, sa mga taong nagdaraan sa iyong landas. Ang pasasalamat ay nagpapagaan sa pagpupursige sapagkat pinapaalala sa atin na bawat balakid na ating tinawid ay isang tagumpay, gaano man kababa. Ang adaptabilidad ay isa pang pangunahing susi. Palagi ang mundo nagbabago at ang mga taong nagpupursige ay ang mga taong alam kung paano ayusin ang kanilang mga layag. Ang resilience, sa huli, ay ang kakayahang tumayo muli pagkatapos ng bawat pagbagsak. At ang pagkatuto ay ang patuloy na siklo na nagpapakilos sa lahat ng ito. Kaya narito tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, ngunit hindi sa dulo ng sayo. Tandaan, ang pagpupursige ay hindi lang tungkol sa pagtuloy-tuloy. Ito ay tungkol sa pagtuloy-tuloy ng may layunin, may kalinawan, may bisyon. Ito ay tungkol sa pagtuloy-tuloy kahit na ang lahat sa paligid mo ay sumuko na. Ito ay tungkol sa pagtuloy-tuloy dahil alam mo na ang tadhana na naghihintay sa iyo ay nagkakahalaga ng bawat luha, bawat patak ng pawis, bawat sakripisyo. Kaya tumayo ka, huminga ng malalim, at patuloy na maglakad. Ang mundo ay naghihintay sa iyo.